Sa nakaraang kabanata ay nakilala natin si Justine, ang anak ni Giselle, at ito ay nalaman natin na malaki ang galit sa kanyang ina. Dahil ito nga ay pinamigay ni Giselle nung ito ay bata pa at inakala naman ni Giselle na ito ay patay na. Ginagawa naman ni Annalyn ang lahat upang makuha niya ang load nitong si Justine. Subalit parang mailap itong si Justine at parang hindi niya kayang patawarin ang kanyang ina. Si Lynette naman ay waring naunawaan na si Zoe at gusto niya nga itong kausapin at papuntahin doon. Alang-alang sa Pasko daw ay kalimutan na lang ang lahat ng mga nangyayari at ito ay narinig lahat ni Carlos. Tutol dito si Chang Susan at habang naririnig ito ni Carlos, waring ito'y nasisyahan sa naririnig kay Lynette. At dahil nga Pasko, sinikap ni Ubeng na magkasundo sila ni Giselle. Bumili siya ng puto bongbong at saka ng bibingka na paborito nito. Nagkasundo naman ang dalawa at nagkalabasan ng sama ng loob at naghingi ng patawaran sa isa't isa alang-alang sa diwa ng Kapaskuhan. Napag-usapan nila ang kanilang ama at napag-usapan din nila ang anak ni Giselle. Nagbatian sila ng Merry Christmas at muli silang nagkasundong dalawa. Para namang napansin ni Eric na nami-miss na nitong si Justin ang kanyang ina, bagay na itinanggi naman ang huli. Tinanong ni Lynette kay Carlos kung nasaan na si Zoe at kung sabi niya ba. At sinabi ni Carlos na si Zoe ay okay naman at kasama niya ang kanyang ina. Nawiwirduhan naman sila sa pagiging OA ng pag-aalala nitong si Lynette kay Zoe. Pero sabi ni Lynette ay nag-aalala siya dahil na sa ugali ni Moira at kasama ni Zoe ang kanyang ina. Nagpresenta pa siya na siya ang kakausap kay Zoe at siya magdadala doon. Kasi nga nung maluban sila at magkaroon nga siya ng parang stress, ay sinabi niyang mahirap kalaban ang sarili. At parang yun ang nangyayari kay Zoe kaya sabi niya ay naunawaan niya ito. Sinabi niyang kung mayroon silang may makakausap ay malaking bagay na sa kanila. At ang diwa naman ng Pasko ay dapat nilang kalimutan daw kung ano man ang nangyayari na. Para naman itong si Carlos ay tinamaan dun sa sinabi ni Lynette. Kaya ito ay nagpapag-good husband dito sa kanyang asawa. Siya pa ang naghanda ng almusan nito. Nagiging sweet siya kay Lynette. Meron pa itong pa-breakfast on bed. Social ka, Lynette. Ikaw na talaga. Pakiramdam ni Lynette ay safe na safe siya sa bahay nila ni Annalyn. Kasi nga nagkaroon siya ng phobia mula nung nakawan sila. Parang nakaramdam siya na kapanatagan sa sarili niyang bahay. Nagpasalamat naman itong si Carlos dahil sa ginawa niya para kay Zoe o sa pagkatanggol niya kay Zoe. At sinabi niyang nang dahil doon ay lalo siyang humanga dito kay Lynette. Ito namang si Dragon Moira. Excited na kasi nga babasahin na ang last will testament nitong si Don Pepe. Kaya pinipilit niya itong si Zoe na tumayo na pupunta na sila upang marinig na nila kung magkano o ano ang ipamamana kay Zoe. Subalit natapwat ayaw ni Zoe sumama. Siguro nga ay dahil nakokonsensya siya at alam naman niyang wala siyang karapatan sa kayamanan ng mga tanyag. At sinabi niya kay Moira na wala siyang pakialam sa mamanahin niya doon o kung meron man. Pero ang Moira, it's money matters talaga. Sinabi ni Zoe na para namang ang kapal ng mukha niya kung tatanggap siya ng pera sa... Kasi nga, may ginawa siyang kalukuhan, diba? Pero bago pa niya sabihin, ang susunod niyang sasabihin ay sinabi ni Moira na manahimik ka nga. Nakukonsensya kasi si Zoe pero pinaalaala ni Moira sa kanya na kung bakit at anong dahilan bakit nakumatos ang lulo niya at kung bakit siya naabsuelto sa kinasasangkutan nilang kaso. Maagang dumating sila RJ, Giselle at Annalyn sa opisina ng kanilang abogado o abogado ni Don Pepe. At nagtataka itong si Giselle at saka si RJ bakit ginawa ito ng kanyang ama at bakit napaaga yata ang pagbabasa ng last will testament
Kasunod lang dumating itong si Moira na nagsusolo dahil susunod lang na lang daw itong si Zoe. Pero gaya ng dati ay nagkainita na naman ang dalawa ni Giselle. Sabi ni Giselle, tingnan mo kung sino ang dapat at hindi dapat. Ito nga si Moira kasi hindi karapat dapat, diba? Sinabi ni RJ kay Giselle na huwag ng patulan itong si Moira at sinabi niya kay Moira na tigil-tigilan na ang pang-aasar nito. Nasabi ni Lynette kung si Zoe ay iba ang nanay, maaaring mabait si Zoe at masabi naman nitong si Carlos, paano kaya kung ikaw ang naging nanay niyan? Sabi ni Lynette, ano bang klaseng tanong yan? Halimbawa, ako yung tatay, sabi naman ni Carlos. Sabi ni Lynette, ay imposible yan. Subalit, sinabi niyang kung sakaling ang ganun, ito kasi si Zoe paiba-iba ng ugali at sabi niya kung magiging mabait lamang ito kay Annalyn, bakit nga hindi? Pero ang nagpakabog dito kay Carlos ay ang sinabi ni Lynette na magkakaroon sila ng problema kay Carlos dahil nga itong si Carlos ay hindi agad sinabi sa una pa lamang at sinikreto pa. Tapos sa dinami-dami ng babae, ito pang si Moira, yun pa ang nanay, patay. Gulong malaki daw yun, sabi ni Lynette. Kaya tinanong niya itong si Carlos, ikaw ba gusto mong maging anak si Zoe? At dahil sa sinabi ni Lynette na yun, na malaking gulo, syempre tumanggi itong si Carlos, hindi daw. Dumating na din si Eric sa venue ng pagbabasahan ng Last Will Testament at tinanong agad ni Giselle kung kasama niya ba itong si Justin. Dumating si Justin at nagkaroon na naman ng bala itong si Moira upang asarin si Giselle. Sinabi niya, ito ba yung pinamigay nitong si Giselle? Siyempre dahil gahaman sa pera at magkakaroon ng kahati itong si Zoe sa inaakala niya, nasabi niyang kung ito ba ikasali din ba sa pamamanahan ni Don Pepe. Kararating nga lang naman ni Justin ay magkakaroon siya ng mana at hindi nila kilala. Tapos andito pa itong si Annalyn na sinasabi niyang anak sa labas. Kapal na mukha mo, Myra, gusto mo pang pamanahan ng anak mo ay hindi naman niya katugo na mga tanya. Pinagsabihan ni RJ itong si Moira ng kadadaldan niya at sabi ni kung hindi ka titigil ay papalabasin kita ng building na ito. Nanahimik na rin ito habang hintay nila ang attorney. Eto na nga ang attorney dumarating. Nagtanong ni Giselle bakit parang ang aga yata ng pagbabasa ng Last Will and Testament. Subalit sinabi ng abogado na ito ang gusto ng kanilang ama. At dahil nga buhay pa si Don Pepe, tinanong ni RJ kung yun ba ay allowed sila na gawin yun. Sabi ng abogado, unusual nga iyon pero yun ay base lamang sa utos o instruction ni Don Pepe kaya niya ginawa yun. At may sulat na pinagawa si Don Pepe at ito ang babasahin ngayon itong si attorney kung ano-ano ang ipamamana at kung kani-kanino. Pinamanahan sila Giselle at RJ ng equal na mga ari-arian ni Don Pepe at meron pa rin silang tig 50% ng monetary assets. Nakatanggap din tong si Annalyn ng property plus 10 million pesos. Bagay na sobrang pag-react dito ni Moira dahil nga sabi niya may property pa, may pera pa. Anak sa labas lang yan eh. Subalit sinabi ng abogado na yun ang gusto ni Don Pepe. Kaya nabinggo siya kay Giselle. Ang sabi ni Giselle ay, it means, shut up, Moira. Nagpatuloy na sa pagbasa itong abogado at itong si Moira ay kabadong-kabado na. Gaya ni Annalyn, nakatanggap din ng property at tig 10 million pesos itong si Justin. Kaya mulaga itong si Moira at pakampaga kasi wala na matitira kay Zoe. Bakit daw para lang itong kabitong sumulpot, bakit ito'y mayroong pang mana? Sabi ni AJ ay manahimik ka nga. Sinabi ng abogado na yun ang gusto ni Don Pepe. Pinoprotektahan lang daw niya ang kapakanan ni Zoe na parang sabi niya walang pakialam dito si RJ. Nang magtanong ito sa abogado kung ano ba ang manan talaga ni Zoe, sinabi sa kanya ng abogado na hindi na pinasasama ni Don Pepe si Zoe sa Last Will and Testament. Siyempre, nasyak ang Moira dahil sabi niya,
ay si Zoe lang talaga ang legal na apo kaya dapat ang pamana ay sa kanya lang. Tinanong ni RJ ang abogado kung totoo ba talagang walang mana itong si Zoe. Sinabi ni attorney na bago mawala itong si Don Pepe ay nagkausap sila by phone at sinabi niyang tanggalin ang pangalan nitong si Zoe sa last will and testament. At hatiin na lang ang kanyang mga property sa kanyang dalawang apo na si Justin at si Annalyn. Pero dahil hindi pa napipirmahan ni Don Pepe ang mga papeles, ay nasa last will and testament pa rin ang pangalan nitong si Zoe. Alahanin natin na nagkausap lang ang abogado at si Don Pepe sa telepono kaya hindi pa ito napipirmahan. Magkakaroon lang ng epekto ito kapag napirmahan ito ni Don Pepe kaya standby lang muna tayo. Sa lumang testament ay meron pa itong si Zoe na mamanahin na kagaya ng mamanahin nila Annalyn at Justin. Meron din itong properties at meron din itong 10 million pesos. Kaya kung magkikising si Don Pepe at mapirmahan ang bagong testament, walang mamamana itong si Zoe. Nag-iisip itong si Giselle kasi nga kung aalisin niya sa walang mana itong si Zoe, kailangan ay mayroong talagang napakabigat na dahilan bakit ito inalis sa listahan ng magmamana.